Hawak ko pa ang mainit na supot ng pritong manok nang marinig ko ang aking anak sa garahe na nagsasabing, "Opo, naikat ko na po ang preno. Sa lamay niya na lang po tayo magkita bukas." At ang aking asawa, si Carol, ang aking asawa, ay hindi siya pinigilan. Sa isang iglap, hindi makagalaw ang buo kong katawan. Amoy lumang semento at langis ng makina ang garahe. Ang mabahong amoy na yun na hindi talaga nawawala kahit ilang beses mo pang walisan. Walang ilaw sa kisame, kaya ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na bintana sa ibabaw ng workbench at sa asul na screen ng telepono ni Miguel. Nakikita ko ang kanyang silweta, malapad ang balikat, nakatagilid ang ulo na parang nakikinig sa isang ulat ng panahon. Mas humigpit ang pagkakahawak ko sa supot na papel, ang mantika mula sa manok ay bumabasa, mainit sa aking palad. Binili ko ito sa deli ng Kroger sa Harshman Road dahil sa tanga kong pag-iisip na baka pwede kaming magkaroon ng isang normal na gabi. Isang maliit na handog na pampasuyo tulad ng ginagawa mo kapag ang isang bahay ay matagal ng tensyonado at ayaw mong aminin ito ng malakas. Ang boses ni Miguel ay nanatiling kalmado. Masyadong kalmado. "Opo," sabi niya ulit, mahina at halos walang gana. "Tapos na po. Hindi na po siya aabot ng Lunes." Tumawa siya na parang may nagsabi sa kanya ng isang biro. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Carol, mahina sa pamamagitan ng speaker, sapat na malapit para manuyo ang aking lalamunan. Mahinahon, maingat, hindi nagugulat, hindi galit. "Sigurado ka ba?" tanong niya. Kumitid ang paningin ko. Ang isang tanong na, "Yun na sigurado ka ba?" ay mas tumama kaysa sa banta. Hindi, "Huwag mong gagawin." Hindi, "Anong problema mo?" kundi pagtiyak lang na matibay ang plano. Gumilaw si Miguel at narinig ko ang mahinang kalansing ng bakal sa workbench. Siguro may kinakalikot siya. Isang gamit, isang socket, isang bagay na matalas. "Sigurado po," sabi niya. "Sinabi niyo po na gusto niyo na itong matapos." May paghinto. Hinintay ko ang aking asawa na sabihin ang pangalan ko, sabihing, "Miguel, tama na." Sabihing, "Mabuti si Ramon sa atin." Sabihing, kahit ano na parang may konsensya. Hindi niya ginawa. Huminga siya ng malalim sa telepono at parang gumaan ang pakiramdam. "Bukas na lang," sabi niya. "Mag-ingat ka lang." Doon bumagsak ang sikmura ko na parang nalaglag ako sa hagdan. Napaurong ako ng hindi nag-iisip. Bumagsak ang boot ko sa semento at kumabog ang puso ko. Napalingon si Miguel ng bahagya sa pinto. Pinigilan ko ang aking hininga hanggang sumakit ang dibdib ko. Hindi siya lumabas para hanapin ako. Bumalik siya sa tawag, bumaba ulit ang boses. "Opo," sabi niya. "Magte-text ako pagkatapos." Dahan-dahan akong umalis na parang multo. Hindi ko isinara ang pinto. Hindi ko nga narinig ang click. Hinila ko lang hanggang sumara. Pagkatapos ay naglakad ako ng mabilis, tahimik sa gilid ng bahay, ang malamig na hangin ng Disyembre ay humahampas sa aking mga pisngi. Ang gabi ay masyadong normal. Mga ilaw sa beranda na nakabukas sa magkabilang dulo ng kalsada. May aso sa kapitbahay na tumahol ng isang beses tapos tumahimik. Sa kung saan may TV na bumubulong sa isang bintana. Riverside, Ohio. Ginagawa ang dati. Maagang natutulog. Maagang nagigising. Nagpapanggap na ang problema ay nangyayari lang sa balita. Nanginginig ang mga kamay ko nang halos mabitawan ko ang mga susi. Isinuksok ko ang mga ito sa bulsa at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating sa sidewalk. Pagkatapos ay lumiko ako na parang isang lalaki lang na naglalakad-lakad. Na parang masusuka ako. Pasensya na ang aking gamit. Ang linyang iyon ay pumasok sa isip ko tulad ng isang lumang ugali. Sinasabi ko, yan sa mga apprentice sa HVAC shop kapag nagmamadali sila sa trabaho at nasisira ang tornilyo o napuputol ang linya. "Dahan-dahan," sabi ko sa kanila. "Pasensya na ang inyong gamit. Gamitin niyo muna." Ngayon, kailangan kong gamitin ito sa sarili ko. Kung hindi ay babalik ako doon at gagawa ng isang bagay na sisira sa natitirang bahagi ng buhay ko. Sumakay ako sa aking lumang sedan, ang work beater ko, sabi ni Carol, na parang nahihiya siya dito, at umupo doon na nakapatay ang makina.
Bumubuga ng hamog ang hininga ko sa windshield. Madulas ang hawak ko sa aking telepono. Tawagan ng pulis. Nakalutang ang aking hinlalaki. At pagkatapos ay dumating ang susunod na pag-iisip. Practical. Ano ang sasabihin ko? Hello, officer? Sinabi ng anak ko na pinutol niya ang preno ko at hindi tumutol ang asawa ko. Hindi, wala akong recording. Hindi ko sila kinausap. Hindi, wala pang patay. Sa maliit na bayan, ang isang lalaking nag-aakusa sa kanyang asawa at anak na lalaki ng walang katibayan ay mabilis na magiging isang katatawanan. O mas malala pa, matatatakan ka bilang hindi matatag, paranoid, matanda at nalilito. Ngumingisi si Miguel at sasabihin, si Ramon ay stressed, nakakalimutan niya ang mga bagay. Babasain ni Carol ang kanyang mga mata at sasabihing pagod na pagod siya kamakailan. At pagkatapos ay magpapatuloy sila. Hindi ko yun pwedeng hayaan, kaya ginawa ko ang susunod na pinakamahusay na bagay. Binuksan ko ang roadside assistance app at tumawag para sa tow. Parang nakakaantok ang dispatcher. Ano ang pickup location? Tinitigan ko ang sarili kong bahay na parang pagmamay-ari ng iba. Sa driveway sa harap, sabi ko. Ang boses ko ay naging matatag na ikinagulat ko. Silver Ford F-150. Kailangan itong ito ngayong gabi. Mapapaandar ba ito? Hindi, sabi ko, at nanuyo ang aking lalamunan sa kasinungalingan. May isyu sa kaligtasan. Gaano kabilis niyo kailangan? Sa lalong madaling panahon, sabi ko. Pagkatapos, dahil hindi ko mapigilan, nagdagdag ako, pakiusap. Bumaba ako at umupo doon, nakikinig sa tahimik na pagtik ng aking lumalamig na makina. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko, pero ang utak ko ay nagsisimula ng tumakbo sa kung ano ang mahalaga. Ebidensya, mga petsa, oras, mga galaw na nagpapanatili sa iyong buhay. Si Miguel ay palaging uri ng tao na kumikilos na parang ang mga kahihinatnan ay para sa ibang tao. Siya ay 32 at nakatira pa rin tulad ng isang teenager. Mga bagong gadget, mga bagong plano, mga lumang sama ng loob. Nang ikasal kami ni Carol 11 taon na ang nakalilipas, inakala kong magmamalaki siya. Inakala kong ang isang matatag na tahanan ay magpapatatag sa kanya. Sa halip, siya ay naging mas matalas, mas masama, na parang nagpasya siyang may utang sa kanya ang mundo. At ako ang cashier na tumatanggi sa kanyang kupon. Ilang buwan na ang nakalilipas, humingi siya ng pabor na mag-co-sign ako sa isang loan para lang mag-consolidate. Gusto ko lang po isimplify ang mga bagay-bagay, Ramon, sabi niya, malalaking inosenteng mata. Tiningnan ko ang mga papeles at naramdaman kong tumataas ang presyo ng aking dugo, interes na parang ngiti ng pating. Sinabi ko sa kanya na hindi. Tinitigan niya ako ng isang segundo pagkatapos ay ngumiti ng dahan-dahan. Palagi mong iniisip na mas magaling ka sa akin. Sa tingin ko mas matanda ako sa'yo, sabi ko. At natutunan ko na kung ano ang ginagawa ng utang. Nang gabing iyon, kinampihan siya ni Carol. Hindi malakas, hindi direkta, kundi sa mga tahimik na paraan. Ang paraan ng pagtigil niya sa pagsasalita kapag papasok ako sa isang silid. Ang paraan ng pagsagot niya sa aking mga tanong ng, baka dapat mo na lang yan palampasin, Ramon. Ang paraan ng pagpaparamdam niya sa akin na ang kapayapaan ay trabaho ko lang. Ngayon naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng palampasin para sa kanila. Dumulas ang mga headlight sa kalsada. Isang tow truck. Tumalo ng puso ko sa aking mga tadyang. Umupo ako at nanood. Ang driver ay nagpark malapit sa aking driveway. Isang matangkad na lalaki na nakabini ang bumaba, bumubuga ng hininga. Tiningnan niya ang truck, pagkatapos ay ang bahay, pagkatapos ay ako na nakaupo sa sedan na parang nagtatago ako. Lumapit siya at kumatok sa aking bintana. Binaba ko ito ng 1 pulgada. Ikaw ba ang tumawag? Tanong niya. Opo, sabi ko. Tumango siya sa F-150. Ano ang problema dito? Napalunok ako. Ang supot ng manok ay nakaupo ng malamig sa aking passenger seat. Nakalimutan. Problema sa preno, sabi ko. Dadalhin ko ito sa bahay ng kaibigan ko para tingnan. Nagsalubong ang kilay niya sa akin sa ganitong oras. Gising ako, sabi ko. Siya rin, mahalaga to. Ang driver ay nag-shrug,
na parang nakakita na siya ng lahat ng uri ng kakaiba. Sige po, saan tayo pupunta? Binigay ko sa kanya ang address na napagdesisyunan ko, na ang tanging lugar na may katuturan kung gusto kong ang susunod kong hakbang ay maging parehong ligtas at malinis. Dayton, sabi ko, sa Needmore Road. Bahagyang humuni ang driver. Malayo po yan, ako na po ang magbabayad, sabi ko. Tumango siya, bumalik sa kanyang truck at sinimula ng winch. Ang bakal na kable ay kumalansing. Ang tunog ay nagpatindig ng balahibo ko dahil parang tunog ng mga tanikala. Pinanood ko ang aking F-150 na umakyat sa flatbed. Ang truck na iyon ay sa akin na bago pa man magkaroon ng shared bank account sina Carol at ako. Minaneho ko ito sa mga bagyo ng niebe, sa mga heat wave, sa mga taon na ngayon ay parang pagmamay-ari ng ibang tao. Ang mga ilaw ng tow truck ay kumikislap na pula sa mga bahay, walang lumabas, walang nagtanong. Sa Amerika, natututo kang unahin ang sarili mong negosyo hanggang sa dumating ang problema sa iyong pintuan. Bumalik ang driver na may dalang papeles. Pirma dito. Nanginginig ang aking panulat. Pinilit kong patatagin ang aking kamay. Pasensya na ang aking gamit. Nang matapos ko, pinunit niya ang isang kopya at ibinigay sa akin. Tiningnan niya ang mukha ko na parang sinusubukan niyang magpasya kung ako ay lasing o may sakit. Ayos ka lang, tol? Tanong niya. Tinitigan ko ang nakalipas niya patungo sa aking bahay. Ang mga kurtina sa sala ay nakatiklop. Ang mainit na ilaw ay tumatagos sa mga gilid. Sa loob, ang aking asawa marahil ay nakaupo sa sopa na parang walang nangyayari. Ayos lang ako, sabi ko. Pagod lang. Tumango siya na parang hindi siya naniniwala pero hindi na siya nagtanong pa. Sumakay siya sa tow truck at umungol ang makina. Habang umaalis ang flatbed, naramdaman ko ang isang bagay na napunit sa aking dibdib, parang pagdadalamhati, parang galit, parang huling piraso ng buhay na akala ko ay mayroon ako. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula kay Carol. Nasaan ka? Isa pang vibrate. Miguel, inilipat mo ang aking truck. Nanuyo ang aking lalamunan. Hindi ko sinagot ang alinman sa kanila. Hindi pa. Nakaupo lang ako doon sa madilim na sedan na may malamig na supot ng manok sa tabi ko, pinapanood ang mga taillight ng tow truck na naglalaho sa kalsada na parang isang fuse na nauubos. Hindi ako sumigaw. Hindi ako bumalik doon. Hindi ko sila hinayaang makita ang aking takot. Dahan-dahan akong dumulas palabas at nagsimulang gawin ang palagi kong ginagawa kapag may nasira sa kalagitnaan ng gabi. Inayos ko. Hindi ako agad umalis sa driveway. Nakaupo lang ako doon ng isang buong minuto pa, nakahawak sa manibela, nararamdaman ang tibok ng aking puso sa aking mga dulo ng daliri. Ang bahay ay mukhang normal, mga ilaw ng Pasko sa beranda ng kapitbahay, isang wreath sa aking sariling pinto na kinukulit ni Carol bawat taon kahit na hindi kami gaanong nag-uusap. Sa loob, sina Miguel at Carol ay naroon pa rin, marahil ay nag-uusap pa, marahil ay isinusulat na ang kwento nila kung may magtanong. Binuhay ko ang sedan at dahan-dahang umalis na parang kukuha lang ako ng kape sa hating gabi. Ang hangin ay may lamig ng taglamig sa Ohio, matalas at mamasa-masa, at ang kalsada ay kumikislap sa mga lugar kung saan ang naunang ulan ay nagsimula ng mag-freeze. Nagpunta ako patungong Dayton, patungong Needmore Road dahil doon nakatira si Mang Reynaldo, ang tunay na ama ni Miguel. Si Mang Reynaldo ay hindi kaibigan. Hindi talaga. Pero siya ang nag-iisang tao na palaging kinikilala ni Miguel ng may paggalang. Ang paraan ng pag-uugali ng isang aso sa taong nagturo sa kanya ng may mahigpit na kamay. Si Mang Reynaldo ay naging mekaniko sa loob ng 35 taon. Ngayon ay retirado na. Ang mga kamay ay may mantsa pa rin ng lumang grasa kahit ilang beses pa niyang kuskusin. Alam niya ang mga kotse, alam niya ang mga gamit, at alam niya si Miguel nang higit pa kaysa sa magagawa ko. Kung may makakapagsabi ng pagkakaiba sa pagitan ng isang preno na nasira at isang preno na pinutol, iyon ay si Mang Reynaldo. At kung talagang ginawa ni Miguel ang narinig ko, kailangan ko ng kadena ng katotohanan na hindi nagsisimula at nagtatapos sa aking salita.
Kailangan ko ng katotohanan, papel, timestamps, mga saksi, ang uri ng boring na bagay na tumatagal sa korte. Pasensya na ang aking gamit. Ang heater ng sedan ay nagbuga ng maligamgam na hangin na bahagyang amoy lumang alikabok. Nanatiling puti ang mga buko ko sa manibela. Nakikita ko pa ang silweta ni Miguel sa madilim na garahe. Naririnig ang kaswal na paraan ng pagsabi niya ng funeral na parang reserbasyon sa tanghalian. Sa stoplight sa Harshman, tiningnan ko ang malansang supot ng manok sa passenger seat. Nakakatawa. Ang mainit, pamilyar na bagay na dapat sana ay magpapabuti sa gabi ng pamilya. Ngayon ito ay parang ebidensya mula sa ibang buhay. Nagmaneho ako na mahina ang radyo, hindi para sa musika, kundi para sa kumpanya. Isang lokal na istasyon sa Dayton ang nagsasalita tungkol sa high school basketball. Pagkatapos ay nagpasok ng mabilis na ad para sa Furnace Tune-Up, ang aking dating mundo. Pagkatapos ay bumalik sa host na tumatawa kung paano magmaneho ang mga tao na parang galit sila sa panahon. Gusto kong tumawa, hindi ko kaya. Nag-buzz ulit ang telepono. Carol, tawagan mo ako, pakiusap. Pagkatapos ay si Miguel ulit. Nasaan ang truck, Ramon? Kailangan ko ito bukas. Bukas, ang salitang iyon ay tumama na parang martilyo. Hindi ko sinagot. Kung sasagutin ko, ang boses ko ay bibigay, or sasabihin ko ang isang bagay na bobo, o ibubunyag ko ang aking kamay at bibigyan sila ng oras na baguhin ang kanilang plano. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, tumatawid sa Great Miami River. Ang madilim na tubig ay dumadaloy sa ilalim ng tulay na parang langis. Naalala ko noong mas bata pa ako, bago si Carol, bago si Miguel, noong ang pinakamasama kong kinatatakutan ay kung kaya ba ng likod ko ang isa pang tag-init sa mga attic at crawl space. Noong natapos ang unang kasal ko, hindi dahil sa pagtataksil, kundi sa tahimik na pagkapagod. Dalawang mabuting tao na hindi na magkasundo. Ngayon ako ay 28 na at ang taong natutulog sa aking kama ay gusto akong ilibing. Ang Needmore Road ay isang hanay ng mga pagod na negosyo at mabababang bahay. Ang uri ng lugar kung saan ang mga tao ay kumakapit sa kung ano ang mayroon sila. Nakatira si Mang Reynaldo sa isang brick ranch na isang palapag na may garahe at isang lumang Buick na nakaparada sa ilalim ng carport. Nakalawit ang watawat sa beranda, matigas sa lamig. Pumasok ako sa driveway at umupo ng isang segundo. Tuyong-tuyo ang bibig ko. Ang mga kamay ko ay tumigil sa panginginig, ngunit dahil may iba nang pumalit, isang bagay na kalmado at malamig. Bumaba ako at naglakad papunta sa pinto bago ko pa man ito katukin. Nakatayo si Mang Reynaldo doon na naka-sweatpants at flannel shirt, kulay abo ang buhok na nakadapa na parang natutulog siya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, matalas ang mga mata, kahit na sa ganitong oras. Ramon, sabi niya na parang isang tanong ang pangalan ko. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Kailangan kong mag-usap, sabi ko. Sumulyap siya sa likod ko papunta sa sedan. Nasaan ang truck? Pauwi na, sabi ko. Toad. Nagising siya. Napataas ang kanyang mga kilay. Toad, bakit? Dahil hindi ko ito pinagkakatiwalaan, sabi ko. Pinananatili kong matatag ang boses ko. Pwede ba akong pumasok? Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay umatras. Mas mabuting simulan mo nang magbigay ng kahulugan. Sa loob ay amoy black coffee at lumang balat. Ang sala ay may recliner, maliit na TV, at mga istante na may mga framed photo. Si Miguel bilang bata na may hawak na baseball bat. Si Miguel sa isang graduation. Si Miguel katabi ni Mang Reynaldo sa isang fishing trip. Napanatili ni Mang Reynaldo ang mga pinakamahahalagang bahagi. Tinuro niya ang mesa sa kusina. Umupo ako. Hindi siya nag-alok ng kape. Tiningnan lang niya ako na parang naghihintay na umamin akong nawalan ako ng bait. Kinuha ko ang tow receipt mula sa aking jacket at inilapag ito sa mesa. Kinuha ito ni Mang Reynaldo, nagsalubong ang kilay, binasa ang linya ng address. Pinakonekta mo ito dito, sabi niya ng dahan-dahan. Bakit? Dahil alam mo ang mga kotse, sabi ko. At dahil kailangan mo itong tingnan bago may ibang humawak dito. Inilapag ni Mang Reynaldo ang papel. Ramon,
Anong nangyayari? Huminga ako ng malalim. Ang mga salita ay namuo sa aking lalamunan dahil ang pagsasabi nito ay ginawa itong mas totoo. Narinig ko si Miguel, sabi ko. Ngayong gabi sa garahe ko. Nagsalubong ang mga mata ni Mang Reynaldo. Narinig mo siyang nagsasabi ng ano? Hindi ko sinabi ang buong bagay, hindi pa. May dahilan ako para maniwala na may nag-usisa sa preno ko, sabi ko, sinasadya. Naupo si Mang Reynaldo, sumalungat ang upuan. Snorts, si Miguel ba ang inaakusa mo? Tanong niya. Sinasabi ko lang, hindi ko i-drive ang sasakyan na yon, sabi ko. At gusto kong ipacheck ito sa isang taong hindi magpapalambot. Tinitigan ako ni Mang Reynaldo ng isang mahabang segundo. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papunta sa counter kung saan may maliit na notepad na spiral sa tabi ng landline phone. Binuklat niya ito na parang magsusulat ng numero. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong niya, hindi tumitingin. Gusto kong ariin mo ang sasakyan, sabi ko. Napalingon siya. Ano? Napagdesisyunan ko na, sabi ko. Ililipat ko ito ngayong gabi. Gagawin ko ang papeles bukas ng umaga. Ikaw ang magiging legal na may-ari. Tumigas ang mukha ni Mang Reynaldo. Bakit mo gagawin yan? Dahil sinabi ko, at pinili ko ang aking mga salita ng maingat. Kailangan ko ng malinis na linya. Kung may mangyari sa sasakyang iyon, kailangan kong idokumento kung sino ang nagmamay-ari nito at kailan. Sumikip ang panga ni Mang Reynaldo na parang nginunguya niya ang ideya. Kaya, gumagawa ka ng kaso. Sinusubukan kong manatiling buhay, sabi ko, at ang aking boses ay naging magaspang sa huling salita. Hindi nagsalita si Mang Reynaldo sa loob ng isang sandali. Pagkatapos, yumuko siya, 2 braso sa mesa. Ramon, sabi niya ng mahina, kung mali ka, kung natatakot ka lang at hinihila mo ako sa gulo ng kasal mo, hindi ako magpapatawad. Hindi ako mali, sabi ko nang masyadong mabilis. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinabagal ko ang sarili ko. Mang Reynaldo, hindi kita hinihiling na maniwala sa akin. Hinihiling ko lang na tingnan mo. Pinanood niya ako at nakikita ko ang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Si Mang Reynaldo ay isang lalaking mas naniniwala sa mga makina kaysa sa mga tao. Mga katotohanan kaysa sa mga damdamin. Sa wakas, tumango siya isang beses. Sige, sabi niya. Titingnan ko. Pero makinig ka, kung mapanganib ang bagay na ito, hindi ko ito i-drive kahit saan. Ipupul ko ito diretso sa garahe at ilalagay sa mga stand. Naintindihan mo? Ang kaginhawaan ay bumalot sa akin na halos mapaiyak ako. Opo, sabi ko. Iyon ang gusto ko? Tumayo si Mang Reynaldo at kinuha ang kanyang coat mula sa isang hook sa likod ng pinto. Malapit na ang tow truck. Papunta na, sabi ko. Tumigil siya pagkatapos ay lumingon sa akin. Bakit mo ibinibigay sa akin, Ramon? Talaga? Ano ang kapalit? Tumingin ako sa kanyang mga mata at nagpadala ng kaunting katotohanan. Walang kapalit, sabi ko. Gawin mo lang sa akin ang isang pabor. Tingnan mo ito mula ulo hanggang paa bago mo pa maisipang paandarin ito. Tinitigan ako ni Mang Reynaldo. Pagkatapos ay lumambot ang kanyang ekspresyon, hindi eksaktong kabaitan, kundi pag-unawa. Ang uri na nakukuha mo mula sa isang matandang lalaki na nakakita na kung ano ang maaaring gawin ng isang masamang bata sa isang pamilya. Tumango ulit siya. Oo, sabi niya. Gagawin ko. Sa labas, nagliwanag ang mga headlight sa bintana. Dumating na ang tow truck. Gumalaw si Mang Reynaldo patungo sa pinto at sumunod ako. Nag-buzz ulit ang telepono ko. Clears throat. Sa pagkakataong ito ay hindi si Carol o si Miguel. Ito ay isang missed call mula sa isang numero na hindi ko nakikilala. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Tiningnan ko ang screen habang ito ay nagliliwanag minsan pa. Mang Reynaldo. Nakatayo siya sa tabi ko. Hindi siya tumawag. Hindi niya hinawakan ang kanyang telepono. Nakita ni Mang Reynaldo ang pagbabago ng aking mukha at siya ay sumilip sa kanyang bulsa, kinuha ang kanyang sariling telepono at sinuri ito. Nagliliwanag din ang kanyang screen. Missed call, Miguel. Tumingala si Mang Reynaldo sa akin.
Hinahanap ng anak mo ang truck na yan, sabi niya ng mahina. Bumigat ang sikmura ko. Clears throat. Oo, sabi ko. Alam ko. At habang binababa ng tow driver ang flatbed at ang kable ay kumalansing na parang mga tanikala sa lamig, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko hinayaang isipin pa. Hindi lang plano ni Miguel na patayin ako. Plano niyang gawin ito kaagad. Hindi nag-aksaya ng oras ang tow driver. Inatras niya ang flatbed, bakal ay humihingi, mga tanikala ay kumakalansing ng malakas sa tahimik na kapitbahayan. Nakatayo si Mang Reynaldo na nakapamaywang, pinapanood ang bawat pulgada na parang pagmamay-ari na niya ang truck na sa isang paraan ay magiging kanya na agad. Nananatili akong malapit sa sedan, cellphone sa aking kamay, hinlalaki ay nakalutang. Masyadong mabilis ang tibok ng puso ko na parang gustong kumawala at tumakbo bago ako. Kumaway si Mang Reynaldo sa driver. Ilagay mo na dito sa tapat ng garahe, sabi niya. Ako na ang bahala. Tumango ang driver. I-drop ko ba or i-unhook sa loob? I-drop mo, sabi ni Mang Reynaldo. Hindi ko i-drive kahit isang pulgada. Ang mga salitang iyon ang nagpatatag sa akin ng higit pa kaysa sa anumang iba pa sa buong gabi. Bumaba ang truck mula sa flatbed at tumayo ng may mabigat na bagsak. Natapos ng tow driver ang kanyang mga papeles, nabayaran at umalis na, mga headlight ay nawala sa Needmore Road. Bigla, ang kalye ay muling naging tahimik. Hindi nag-aksaya ng oras si Mang Reynaldo. Binuksan niya ang hood, kumuha ng flashlight at naglabas ng creeper mula sa gilid ng garahe. Gumalaw ang lalaki na parang muscle memory ang nag-iisip para sa kanya. Ito ang kanyang wika. Nakatayo ako sa pasukan, nakatiklop ang mga braso sa aking sarili, pinapanood ang kanyang boot na nakalabas mula sa ilalim ng truck. Kaya sabi ni Ray mula sa ilalim ng tinig, nahihirapan. Gusto mong sabihin sa akin ng eksakto kung ano ang narinig mo? Napalunok ako. Sinabi niyang pinutol niya ang preno. Imik. Pagkatapos ay lumabas si Mang Reynaldo kalahati, sumandal sa isang siko at tumingin sa akin. Sigurado ka bang yon ang sinabi niya? Oo. At si Carol? Hindi niya ito pinigilan. Tinitigan ako ni Mang Reynaldo ng isang mahabang segundo, pagkatapos ay lumabas ulit ng walang ibang salita. Ang sinag ng kanyang flashlight ay sumilaw sa metal hose line. Narinig ko siyang bumubulong sa sarili niya ng maliliit na kalahating salita na ginagawa ng mga mekaniko kapag nag-iisip sila. Nag-buzz ulit ang cellphone ko. Miguel, bakit tinatawagan ako ng tatay ko tungkol sa truck? Hindi ko sinagot. Pagkatapos ay dumating ang isa pang text sa pagkakataong ito mula kay Carol. Ramon, pakiusap. Lumalala na ito. Lumalala na ito. Pinatay ko ang telepono at isinuksok sa bulsa ko. Ang mga kamay ko ay basa sa pawis, kahit na sa lamig. Mula sa ilalim ng truck ay dumating ang isang matalas na paghinga. Ramon, sabi ni Mang Reynaldo, ang kanyang boses ay iba na ngayon. Matipid. Halika, tingnan mo ito. Ang aking mga binti ay naging mabigat habang naglalakad ako at yumuko. Inayos ni Mang Reynaldo ang flashlight para makita ko. Hindi ako mekaniko, pero nakapagtrabaho ako sa mga makina buong buhay ko. Alam ko ang pagkakaiba ng pagod at sira, ng luma at nasira. Ang linya ng preno ay hindi pumuputok. Hindi ito kinakalawang. Ito ay pinutol ng malinis, diretso, na parang ginawa ito ng dahan-dahan, maingat, gamit ang tamang kasangkapan. Tinitigan ko ito hanggang sa lumabo ang aking paningin. Iyan ay hindi aksidente. Tapos ni Mang Reynaldo. Lumabas siya ng buo at umupo, hinahaplos ang kanyang buhok. Iyan ay sinasadya. Nawalan ako ng gana. Kahit na inaasahan ko ito, kinatakutan ko, ang pagkakita nito ay nagpabigat sa lahat, mas totoo. Tumayo si Mang Reynaldo at naglakad-lakad isang beses, pagkatapos ay huminto sa harap ko. Kailan mo ito huling minaneho? Kahapon ng hapon, sabi ko. Maayos naman, tumango siya. Kaya ginawa ito pagkatapos, kagabi. Sumikip ang dibdib ko. Ngayong gabi, sabi niya. Napabuntong hininga ng mahaba si Mang Reynaldo. Jesus. Sa isang sandali,
Walang nagsalita sa amin. Ang lamig ay pumasok sa aking coat. Sa isang lugar sa ibaba ng block, isang pinto ang sumara. Ang buhay ay nagpapatuloy. Sumilip si Mang Reynaldo sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang telepono. Tatawag ako sa pulis. Dumami ang pulso ko. Hintay. Tumingin siya sa akin ng matalas. Ramon, hindi ito away pampamilya. Ito ay felony tampering. May namatay na sana. Alam ko, sabi ko. Hayaan mo lang akong tumawag muna. Nag-aalinlangan siya pagkatapos ay tumango isang beses. Isa. Tumayo ako ng ilang hakbang palayo at binuksan muli ang aking telepono. Nagbaha ng mga missed call at text. Hindi ko sila pinansin at nagtap ako sa isang numero na nasave ko maraming taon na ang nakalipas, ngunit bihirang gamitin. Martha Reyes ay sumagot sa pangalawang ring. Sana ay may magandang dahilan, sabi niya. Ang boses ay matalas ngunit alerto. Halos hating gabi na. Martha, kailangan ko ng payo ngayon. Narinig niya ang isang bagay sa aking boses at lumambot. Nasaan ka? Dayton. Kasama ang truck ko. Naputol ang preno. May paghinto. Pinutol. Paano? Malinis, sabi ko. May mekaniko na tumitingin dito ngayon. Isa pang paghinto pagkatapos. Okay, makinig ka sa akin ng mabuti. Hindi mo ito inayos. Hindi mo ito minaneho. Hindi mo inutusan ng sinuman na imaneho ito. Tama. At ang sasakyan ay hindi na legal na pag-aari mo. Ipapasa ko ito sa umaga pa lang. Maganda. Ngayon, oo, tumawag ka sa pulis ngayong gabi. Gusto mong idokumento ito kaagad. Mga petsa, oras, mga saksi. Nanuyo ang lalamunan ko. Maaari nilang isipin na ginawa ko ang isang bagay. Maaari, sabi niya. Pero ang mga katotohanan ay mas matimbang kaysa takot. Manatiling kalmado. Sabihin ng eksakto ang nalalaman mo, hindi hihigit pa. Tiningnan ko ulit si Mang Reynaldo na nagtadial na ng 911. Martha, sabi ko, narinig ko siyang nagsabi na tapos na siya na gusto niyang mamatay ako. Lumubog ang boses niya. Kaya ginawa mo ang tamang bagay sa pag-alis sa bahay na iyon. Ibinalik ko ang telepono at lumapit. Tinapos ni Mang Reynaldo ang tawag at inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. May pinapadala sila, sabi niya. Malapit na. Naghintay kami sa garahe. Ang putol na preno ay nakabitin doon na parang isang akusasyon. Snorts. Naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso sa aking tainga. Ang aking bibig ay may lasang metal. Ang mga sirena ay mahinang umalingaw-ngaw sa malayo pagkatapos ay lumakas. Ang pula at asul na ilaw ay kumalat sa pinto ng garahe, sa truck, sa mukha ni Mang Reynaldo. 2 opisyal ang bumaba, isang matanda, isang bata. Kumuha sila ng mga pahayag. Kinunan nila ng litrato ang linya. Tinanong nila ako kung bakit nandito ang truck. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan, lahat ng iyon. Kalmado, malinaw, walang sigawan, walang akusasyon na higit pa sa aking nakita at narinig. Ang nakababatang opisyal ay nakasimangot. Sinasabi mong ang iyong anak na lalaki ang gumawa nito? Sinasabi kong naputol ang preno, sabi ko, at narinig ko siyang sinabi niyang ginawa niya. At ang iyong asawa, hindi niya ito pinigilan. Ang matandang opisyal ay dahan-dahang nagsulat. Umalis sila pagkatapos ng halos 1 oras, nangangako ng follow-up, nangangako ng wala ng iba. Nang sa wakas ay naging tahimik muli ang garahe, sumandal si Mang Reynaldo sa workbench at kinuskos ang mukha. Anak ko, sabi niya, Jesus. Umupo ako sa isang folding chair. Ang pagod ay bumuhos sa akin na parang alon. Ang aking mga kamay ay nanginginig muli, mas malala ngayon. Tumingin si Mang Reynaldo sa akin. Ayos ka lang ba? Binuksan ko ang aking bibig para sabihing oo at sa halip ay napaubo ako. Halos hindi makarating sa basurahan bago ako sumuka. Walang sinabi si Mang Reynaldo. Hinawakan lang niya ang lata ng matatag at naghintay. Pagkatapos kong umupo doon na walang laman at nanginginig, nakatingin sa sahig na semento. Hindi ko pakiramdam na nanalo ako, sabi ko ng garalgal. Umiling si Mang Reynaldo.
Hindi ka nanalo. Nakaligtas ka. Sa labas, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito ay isang notification ng voicemail mula kay Miguel. Hindi ko pa ito pinapakinggan. Alam ko lang ang isang bagay ng sigurado ngayon. Hindi pa ito tapos. Pagdating ng umaga, nagsimula na ang kwento ng wala ako. Gumising ako sa sofa ni Mang Reynaldo, nasuot pa rin ang aking coat at nanigas ang leeg dahil sa maling pagtulog. Ang amoy ng kape ay dumadaloy mula sa kusina, mapait at matapang. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko alam kung nasaan ako. Pagkatapos, ang imahe ng malinis na pagkakahiwalay ng preno ay bumalik sa lugar na parang kutsilyo. Si Mang Reynaldo ay nasa mesa, nag-scroll sa kanyang telepono, mahigpit ang panga. Sikat ka sa internet, sabi niya nang hindi tumitingin. Lumubog na agad ang sikmura ko. Ibinigay niya ang screen sa akin. Post sa Facebook ni Carol, mahaba, emosyonal, maingat na nakasulat. Pakiusap ipagdasal ang aking pamilya. Si Ramon ay umalis kagabi sa galit at nagawa ang mga bagay na lumampas sa kontrol. Ang aking anak ay inaakusahan ng isang kakilakilabot na bagay at kami ay nasasaktan. Ang mga kasinungalingan ay maaaring sumira sa isang pamilya ng mas mabilis kaysa sa anumang aksidente. May larawan niya at ni Miguel mula noong nakaraang Pasko. Nakangiti, magkayakap. Ang aming sala ay nagniningning sa likuran nila. Ang mga komento ay nagsisimula ng dumami. Nalulungkot kami, Carol. Nagdarasal para sa'yo at kay Miguel. Ang ilang mga lalaki ay hindi lang kayang tanggapin ang pagkawala ng kontrol. Mas karapat-dapat ka. Naramdaman ko na parang nasuntok ako sa dibdib. Hindi niya binanggit ang preno. Hindi, sagot ni Mang Reynaldo. Binanggit niya ang mga damdamin. Ibinaba ko ang aking mga paa sa sahig. Sumasakit ang ulo ko. Ganyan siya palagi. Pagdating ng tanghali, ang kapitbahayan ay napili na ang kanilang bersyon ng katotohanan. Nagmaneho ako pabalik sa Riverside para kumuha ng damit, nakayuko ang ulo. Ang mga tao na dati kong binati sa loob ng maraming taon ay biglang nakahanap ng dahilan para tumingin sa kanilang mga telepono. Si Mrs. Keller mula sa 3 bahay sa ibaba ay tumingin sa akin na parang nagdala ako ng putik sa kanyang simbahan. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang 2 squad car na nakaparada malapit sa aking bahay. Bahay ko, ang may wreath pa rin sa pinto, isang opisyal ang lumapit nang makita niya ako. Ramon Delaney. Oo, kailangan naming magtanong ng ilang karagdagang katanungan. Sa loob, ang lugar ay parang hungkag. Si Carol ay nakaupo sa sofa, mga mata, pula, mga kamay na nakatiklop na parang nasa waiting room siya. Si Miguel ay nakatayo malapit sa pasilyo, nakapameywang, mahigpit ang panga. Mukha siyang kalmado, halos naiinip. Sinabi mo sa kanila na umalis ako nang nagwawala. Sinabi mong kailangan niyang lumipat, sabi ko, hindi kay Carol, kundi sa silid. Hindi niya ako tinapunan ng tingin. Nakatakot mo kami, ngingisi si Miguel. Oo, Ramon, kakaiba ang kilos mo nitong mga nakaraang buwan. Itinaas ng opisyal ang kanyang kamay. Panatilihin natin ito ng may paggalang. Sinagot ko ang kanilang mga tanong muli. Parehong katotohanan, parehong timeline. Naramdaman ko si Miguel na nakatingin sa akin na parang naghihintay siyang magkamali ako. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ayaw sa akin ng stepdad ko. Sabi niya, ang boses ay nasasaktan. Sinusubukan niya akong paalisin sa bahay sa loob ng maraming buwan. Hindi totoo yan, sabi ko. Sinabi mong kailangan niyang lumipat. Sinabi kong kailangan niya ng plano, sagot ko. 32 na siya. Ang opisyal ay nagsusulat ng mga tala. Nang umalis sila, tumayo si Carol at itinuro ang pinto. Hindi ka dapat nandito. Tumawa ako ng isang beses, maikli at pangit. Nasa plano mo ang aking libing. Namutla ang mukha niya. Nasisiraan ka ng bait. Lumabas ako bago ko sabihin ang isang bagay na hindi ko mababawi. Pagkalipas ng hapon na iyon, tumawag si Mang Reynaldo. Bumalik ang pulis, sabi niya. Nagtanong sila sa mga kapitbahay tungkol sa ano?
Isang lalaki ang nakakita kay Miguel sa garahe mo kagabi. Ang isa pa ay nakarinig ng mga kalansing na kasangkapan. Tumalo ng pulso ko. Sinabi nila sa'yo, yan. Sinabi nila sa akin na gumagawa sila ng timeline. Pagdating ng gabi, ang pahina ng simbahan ng grupo ay may sariling post. Ibinahagi ito ni Carol. Hinihiling ang mga panalangin sa mahirap na panahong ito. Ang mga haka-haka ay lumilipad at ito ay bumabasag sa aming mga puso. Isang tao ang nagkomento. Kami ay kasama mo, Carol. Ang katotohanan ay laging lumalabas. Tinitigan ko ang linyang iyon ng mahabang panahon. Ang katotohanan ay laging lumalabas. Nang gabing iyon, nakaupo ako mag-isa sa isang murang motel sa Route 4. Pinapanood ang parking lot sa pamamagitan ng mga kurtina. Bawat set ng headlight ay nagpapakulo ng aking balikat. Nakikinig ako sa voicemail ni Miguel na hindi ko pinakinggan kagabi. Ramon, sabi niya, ang boses ay makinis. Talagang nagkamali ka sa pagkakataong ito. Galit si Dad, galit si Mom. Hindi mo kailangang gawin ito. Maaari sana tayong mag-usap. Mom, hindi niya ito tinawag na ganyan sa paligid ko. Ipinasa ko ang voicemail kay Martha na may petsa at oras na nakalagay. 10 minuto pagkatapos tumawag siya. Mabuti, sabi niya. Nakakatulong yan. Nakakatulong sa ano? Intensity, sagot niya. Sa tono. Hindi siya nagulat. Naiinis siya. Control. Kinabukasan, tumawag sa akin si Buddy Harlon. Nagtrabaho kami ng ilang taon bago ang kanyang mga tuhod ay sumuko. Ramon, sabi niya, maririnig mo ito. Nag-stop siya sa isang auto parts store malapit sa bahay mo. Sinabi niya, parehong tindahan na gusto ni Miguel na puntahan. Magalang siyang nagtanong tungkol sa video footage ng kamera. Ipinaliwanag niya na tumutulong siya sa isang investigasyon. Pinapanood nila sa akin, Buddy, sabi. Hindi opisyal, pero sapat na. Kumalabog ang puso ko. At ang iyong anak na lalaki ay bumili ng tubing cutter 2 araw na ang nakalipas. Pumikit ako at idinagdag ni Frank Buddy, ang iyong asawa ay pumasok 10 minuto pagkatapos. Iba ang register, nagbayad ng cash. Ang silid ay biglang naging napakatahimik. Alam niya, bulong ko. Hindi niya ito pinigilan, pero sinabi niya iyon kagabi. Ang radyo ay nag-anunsyo. Binibigyan ng pagsasaalang-alang ng pulisya ang mga felony charges sa isang investigasyon ng tampering sa preno na kinasasangkutan ng isang pamilya sa Riverside. Naupo ako sa gilid ng kama ng motel, nakikinig sa aking sariling buhay na naging 30 segundong airtime lamang. Sa unang pagkakataon mula noong garahe, napangiti ako. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil sa wakas ay nagkaroon ng boses ang katotohanan. Ang courthouse sa Riverside ay nakaupo na parang pagod na ito sa loob ng 100 taon. Brown na ladrilyo, mga hakbang na bato na pinalambot sa gitna, ang uri ng gusali na amoy, lumang papel, polish ng sahig, at mga coat ng taglamig na dumaan sa maraming bagyo sa Ohio. Nagmaneho ako sa tabi nito buong buhay ko at hindi ko kailanman naisip na papasok ako doon na may daladalang katotohanan tungkol sa sarili kong pamilya na parang bloke ng semento. Nakilala ako ni Atty. Marisa Reyes sa labas, nakatiklop ang kwelyo, nakalagay ang buhok sa scarf. Mukha siyang babae na nakakita ng lahat ng uri ng kaguluhan ng tao at hindi na nagugulat sa anumang bagay. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi pa. Sabi ko, pero nandito ako. Pareho lang yan, sagot niya. Sa loob ang mga tinig ng tao ay tumalbog sa mataas na kisame. Isang metal detector ang nag-beep. Isang deputy na nakatanong na uniforme ang nagsabi sa lahat na magpatuloy. At doon, sa isang hallway na puno ng mga bulletin board na puno ng mga pampublikong paunawa, nakita ko sila. Carol. Miguel. Si Carol ay nakasuot ng navy coat at cross necklace na parang nagbihis siya para sa pakikiramay. May hawak siyang tissue sa isang kamay, mga mata ay pula, bibig ay nakatiklop sa maingat na linya na ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang nasasaktan ngunit malakas. Si Miguel ay nakatayo sa tabi niya sa isang malinis na button-down na shirt, buhok na nakasagap, mukha na makinis at kalmado.
Mukha siyang lalaki na naghihintay para sa isang job interview, hindi isang lalaking sumubok na gawing funeral ang aking mga preno. Nang makita niya ako, bahagyang kumibot ang kanyang mga labi na parang hindi niya makapaniwala na itinulak ko ito ng ganito kalayo. Nagtagpo ang mga mata ni Carol. Sa isang iglap, nakita ko ang takot na kumislap doon. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng galit. Hindi mo kailangang gawin ito, bulong niya habang papalapit sina Atari Marisa at ako. Hindi man lang bumagal si Atari Marisa. Ginang? Wala siyang ginawa. Nag-report siya ng krimen. Napangiwi si Carol na parang nasunog ang salitang krimen. Ngumiti si Miguel kay Atiran Marisa na parang siya ay kaakit-akit. Magandang umaga. Tiningnan siya ni Atiran Marisa na parang sinusuri niya ang isang basag na linya ng furnace. Huwag kang magsasalita sa akin. Pumasok kami sa courtroom at umupo sa wooden bench. Ang silid ay mas maliit kaysa sa iniisip ng mga tao. Hindi isang malaking courtroom sa TV na may dramatic music, tanging isang judge's bench, ilang hilera ng upuan, mga watawat sa mga sulok, at isang ugong ng tahimik na pag-uusap na parang simbahan bago ang serbisyo. Nakikilala ko ang mga mukha. Si Mr. Keller mula sa ibaba ng block, 2 babae mula sa church group ni Carol, isang lalaki na nakita ko sa Kroger ng 100 beses. Ang mga tao sa isang maliit na bayan ay hindi nagpapalampas ng isang pampublikong palabas, lalo na kapag ito ay tungkol sa isang pamilya na nakangiti sa mga bake sale sa loob ng maraming taon. Nanikip ang aking lalamunan. Nagsimulang manginig muli ang aking mga kamay at pinisil ko ang mga ito sa pagitan ng aking mga tuhod. Pasensya na ang aking gamit. Yumuko si Atrimar Marisa sa akin. Huminga, hayaan mo silang manood. Okay lang. Hindi okay, mahina kong sabi. Hindi kailangan, sabi niya. Maging matatag lang. Dumating ang hukom, isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok, salamin sa ibaba ng kanyang ilong. Mayroon siyang mukha ng isang taong nakarinig ng lahat ng dahilan at alam na kung paano natatapos ang kwento. Tumayo ang lahat, pagkatapos ay umupo. Ang prosecutor ang unang nagsalita. Pagkatapos ang abogado ni Miguel, isang batang lalaki na nakamakintab na suit, ay tumayo at nagsimulang ipinta ang kanyang larawan. Ito ay isang family dispute, sabi niya. Isang stepfather na puno ng sama ng loob, isang stepson na sinisisi, isang asawang nasa gitna. Naramdaman ko ang init na umakyat sa aking leeg. Si Carol ay nagpunas ng kanyang mga mata na parang nasa cue siya. Si Miguel ay nakatingin sa harapan, kalmado tulad ng isang estatwa. Pagkatapos ay tumayo si Atty. Marisa. Bilang paggalang, sabi niya, ang boses ay malinaw. Hindi ito sama ng loob. Ito ay isang naputol na preno. Ito ay isang tow receipt. Ito ay isang timeline. Ito ay isang lalaking matanda na nagsasabing narinig niya ang isang plano para patayin siya. At ito ay kinumpirma ng pisikal na ebidensya. Tumingin ang hukom sa kanyang salamin. Nandito tayo para sa isang preliminary hearing, sabi niya. Hindi isang sermon, pero pakikinggan ko ang iyong mga sinasabi. Tumango si Atty. Marisa isang beses. Oo, mahal na hukom. Pagkatapos ay tinawag ng prosecutor ang unang saksi, isang technician na nagsuri sa preno pagkatapos itong makuha ng pulis mula sa garahe ni Mang Reynaldo. Hindi siya dramatic. Hindi niya kailangan. Inilarawan niya ang pagputol na malinis, diretso, hindi corrosion, hindi pagkasira, isang pagputol ng gamit. Tumango ang hukom ng dahan-dahan na parang wala siyang inaasahan kundi iyon. Sinubukan ng abogado ni Miguel na yugyugin siya. Posible ba? Tanong niya, na ang linya ay nasira ng mga debris sa kalsada. Ang technician ay kumislap na parang ang tanong ay nakakainis sa kanya. Isang malinis na hiwa sa anggulong iyon. Hindi. Posible bang aksidente ito habang nagme-maintain? Ang technician ay yumuko sa mikropono. Kaya may aksidenteng pumutol ng preno ng malinis at hindi napansin? Hindi iyan maintenance. Iyan ay kapabayaan sa pinakamahusay. Ang hukom ay nagsulat ng isang bagay at bumulong, o iba pa. Susunod, pinatugtog ng prosecutor ang voicemail ni Miguel, ang ipinasa ko kay Atty. Marisa.
Ang boses ni Miguel ay pumuno sa silid, makinis na parang langis. Talagang nagkamali ka sa pagkakataong ito. Pinanood ko ang mga mukha sa mga manonood. Ilang ulo ang sumandal. Nakikilala ng mga tao ang tono na iyon. Hindi takot, hindi pagkabigla, inis, kontrol. Nang matapos ito, sumikip ang panga ni Miguel sa unang pagkakataon. Tumayo si Atisar Marisa. Mahal na hukom, maaari ba ako? Tumango ang hukom. Si Atisar Marisa ay bahagyang lumiko at nagsalita sa korte na parang naglalatag siya ng isang blueprint. Mayroon tayong pisikal na ebidensya ng isang sinadyang pagputol. Mayroon tayong timeline na naglalagay sa nasasakdal malapit sa garahe. Mayroon tayong voicemail na nagpapahiwatig ng kamalayan sa aksyon. Mayroon tayong mga pahayag ng saksi. At mayroon tayong video ng tindahan na nagdodokumento ng pagbili ng isang tubing cutter. Idinagdag ng prosecutor ang mga tala ng pagbabayad na nagpapakita na si Miss Delaney ay naroroon sa tindahan. Di nagtagal, si Carol ay naglabas ng isang tunog na kalahating hininga, kalahating paghikbi, ang kanyang ulo ay bumaling kay Miguel, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi kontrolado. Snorts. Ito ay hubad na pagkalito at takot. Hindi tumingin si Miguel sa kanya. Nakatingin siya sa harapan, ang panga ay gumagalaw. Miguel, ano ang ginawa mo? Bulong ni Carol. Bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. Tumahimik ka. Iyon ang sandali. Hindi ang naputol na preno, hindi ang voicemail. Ang dalawang salita na pag-snap, tumahimik ka. Na parang isang problema siya, hindi isang tao. Na parang siya ay umiiral para panatilihing malinis ang kwento. Yumuko ang hukom. Mr. Mercer, sabi niya, ikaw ang may-ari o malapit nang maging may-ari ng sasakyan. Tumayo si Mang Reynaldo. Opo, mahal na hukom. At inyong sinuri ang preno. Ginawa ko. At sa inyong profesional na opinyon, ito ay pinutol? Sabi ni Mang Reynaldo, ang boses ay malapot. Malinis, sinasadya. Tumango ang hukom ng dahan-dahan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Miguel. Sinubukan ng abogado ni Miguel na makabawi ng footing. Mahal na hukom, pinaninindigan namin na ito ay isang... Itinaas muli ng hukom ang kanyang kamay at ang kanyang boses ay flat na parang pala. Hindi. Ang silid ay tumigil. Tumingin siya sa kanyang mga tala, pagkatapos ay muling tumingala. Isang mechanical coincidence, sabi niya. Inuulit ang parirala na parang tinataglas niya ang isang bagay na mapait na may malinis na hiwa. Huminto siya ng sapat para maramdaman ng lahat. Sunod, sasabihin mo sa akin na ang truck ay nag-opera ng sarili nito, dagdag niya. Sa pagkakataong ito, tumawa ang mga tao. Tahimik, matalas na tawa, ang uri na bumabasag ng tensyon sa isang silid na puno ng mga matatandang tao na humihinga. Namula ang mukha ni Miguel. Nagsimulang umiyak si Carol, tunay na luha ngayon, hindi ang pang-entablado. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang tissue at paulit-ulit na umiling na parang kaya niyang bawiin ang kanyang pinahintulutan. Hindi ko alam na gagawin niya talaga, bulong niya. Tinitigan ko siya at ang aking boses ay lumabas ng mahina, pagod at tapat. Hindi mo ito pinigilan, sabi ko. Hinayaan mo itong huminga sa ating bahay. Ang gavel ng hukom ay hindi dramatic, isang solidong pagtama lang. Batay sa ebidensyang ipinakita, sabi niya, natuklasan ng korte na mayroong probable cause. Ang no contact order ay ipinagkaloob. Ang nasasakdal ay mananatili sa kustudiya habang hinihintay ang karagdagang paglilitis. Bulong ng abogado ni Miguel nang mahigpit sa kanya. Tumayo si Miguel, nakakuyom ang mga kamay, nag-aapoy ang mga mata. Habang lumalapit ang deputy, sa wakas ay tumingin si Miguel sa akin. Hindi may kalungkutan, hindi may pagsisisi, kundi may puot. Sa isang sandali, ang aking mga tuhod ay nagbabanta na yumuko. Hindi dahil sa takot sa kanya ngayon, kundi dahil sa bigat ng pagkakita sa katotohanan ng isang tao ng malinaw. Gumalaw si Mang Reynaldo sa tabi ko na parang siya ay mamamagitan kung kinakailangan. Ang pag-iyak ni Carol ay naging isang tahimik,
wasak na tunog, at ako ay umupo lang doon, humihinga, nararamdaman ang hangin sa courtroom na pumupuno sa aking baga na parang unang tunay na hininga na nakuha ko sa loob ng ilang araw. Nang matapos ito, lumabas ako sa malamig na sikat ng araw sa Ohio. Tumama ito sa aking mukha, maputla at mahina, ngunit ito ay ilaw pa rin. Hindi ko naramdaman ang tagumpay. Naramdaman kong buhay. Akala ko ang mga pinto ng courthouse ay magiging parang pagtatapos. Hindi sila. Pakiramdam nila ay isang pinto na binubuksan mo at napagtatanto mong nakatayo ka pa rin sa parehong bagyo, sa ibang panig lang nito. Sa labas, humampas ang hangin sa mga hakbang, humahampas sa mga coat at nagpapapikit sa mga tao. Ang ilan sa mga babae sa simbahan na nasa courtroom ay umiwas ng tingin. Isa sa kanila, isang babae na tinulungan kong magbuhat ng grocery isang beses noong nasa ospital ang kanyang asawa, ay bumulong sa kanyang kaibigan at tumalikod na parang ako ay nakakahawa. Nakatayo si Mang Reynaldo sa tabi ko, nakasuksok ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, nakatingin sa parking lot na parang gusto niyang manuntok ng isang bagay at alam niyang hindi niya kaya. Mabilis at determinado ang pagbaba ni Attorney Marisa sa mga hakbang. "Huwag kang bumalik sa bahay," sabi niya agad. "Hindi ko balak," sagot ko. "Mabuti," sabi niya. "Walang komunikasyon ay nangangahulugang walang komunikasyon. Hayaan ang law enforcement na humawak kay Miguel. Hayaan ang divorce attorney na humawak kay Carol." Ang salitang divorce ay tumama ng mas mabigat kaysa sa aking inaasahan. Hindi dahil ayaw ko ito, kundi dahil isang bahagi ko ay hindi pa rin makapaniwala na nandito ako. Na ang aking pangalawang kasal, ang akala ko ay mas mahinahon, ay halos matapos sa isang libing. Bumuga ng hangin si Mang Reynaldo sa kanyang ilong. "Hindi ko mapaniwalaan ang anak ko," sabi niya. Binigyan siya ni Attorney Marisa ng tingin. "Maniwala ka," sabi niya. Pagkatapos ay kumilos ka ng naaayon. Lumingon siya sa akin. "Ramon, magkakaroon ng backlash. Sasabihin ng mga tao na inayos mo ito. Sasabihin ng mga tao na pinapalaki mo ito. Hindi ka pwedeng mahulog sa argumento sa internet." Halos tumawa ako. 58 na ako. Hindi ko nga alam ang password sa Facebook ko kalahati ng oras. Dahan-dahang kumibot ang bibig ni Attorney Marisa. "Mabuti, panatilihin mo yan." Nag-alok si Mang Reynaldo na ihatid ako pabalik sa motel. Sa daan, dumaan kami sa mga pamilyar na bagay sa Ohio na biglang naging hindi totoo. Gas station na Casey, banner ng high school football. Sa bakod, isang church marquee na nagsabi, "Ang saya ay isang pagpipilian." Gusto kong huminto at sabihin sa simbahan na i-update ang kanilang sign. Ang saya ay isang pagpipilian, sigurado, pero gayon din ang kasamaan. Sa motel, umupo ako sa gilid ng kama at tinitigan ang aking mga kamay. Ang panginginig ay halos huminto na, ngunit ang aking katawan ay parang kinatas na basahan na masyadong maraming beses na piniga. Pagkalipas ng hapon na iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa detective. "Mr. Delaney," sabi niya, "gusto ko lang ipaalam sa iyo na naisagawa namin ang isang search para sa mga gamit na naaayon sa pagputol. Nakolekta din namin ang video mula sa auto parts store." "Alam ko," sabi ko. "Tinulungan ako ng kaibigan ko na kunin ito." "Itinuturing namin itong seryoso," sabi niya. "Ang iyong desisyon na huwag i-drive ang truck ay malamang na nakapigil ng isang kamatayan." "Isang kamatayan?" "Hindi niya sinabi ang iyong kamatayan, ngunit iyon ang ibig sabihin niya." Nang ibaba ko ang telepono, muling sumikip ang aking dibdib. Hindi dahil sa takot ngayon, kundi dahil sa nahuling pag-unawa kung gaano ako kalapit. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang garahe, ang madilim na glow ng telepono ni Miguel, ang boses ni Carol na nagtatanong kung sigurado ba siya. Bandang 3 ng umaga, biglang bumilis ang tibok ng puso ko ng walang dahilan. Nanlamig ang aking mga kamay, clear throat. Akala ko atake sa puso na ako. Umupo ako sa sahig ng banyo na nakasandal ang likod sa bathtub, humihinga ng mahina, sinusubukang huwag magpanik. Pasensya na ang aking gamit, bulong ko ito na parang isang panalangin ng paulit-ulit. Pagdating ng umaga, nag-schedule ako ng appointment sa urgent care. Ayaw ko itong gawin.
Ang mga lalaki sa edad ko ay gagawin ang lahat para maiwasan ang pagupo sa waiting room na puno ng mga nag-uubo na estranghero, ngunit hindi ko na pinagkakatiwalaan ang aking katawan. Kinuha ng nurse ang aking presyon ng dugo at itinaas ang kanyang mga kilay. "Nagkaroon ka ba ng stress?" tanong niya. Tumawa ako ng isang beses, tuyo. "Maaaring sabihin," sinabi ng doktor, "na maayos ang aking puso, ngunit mataas ang aking mga numero." Sinabi niya sa akin na bawasan ang caffeine, matulog, at ang bahaging ito ay nagpaloko sa akin, bawasan ang stress. "Sige," sabi ko. Sasabihin ko lang na tumigil na siya. Hindi siya tumawa. Tiningnan lang niya ako na parang nakakita na siya ng eksaktong biro na yon ng 1,000 beses. "Mr. Delaney," sabi niya ng mahina, "ang stress ay maaaring pumatay sa iyo kung hindi ka kikilos." Ang linyang iyon ay nanatili sa akin. Sa susunod na linggo, ang mga bagay ay gumalaw sa mabagal na opisyal na mga hakbang, mga papeles, mga tawag sa telepono at tiyermya. Marisa na nagche-check, ang detective na nag-a-update sa akin, si Mang Reynaldo na tumatawag na may maikli, tahimik na mga update na parang hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili na magsalita ng matagal nang hindi nasisira. Sinubukan ni Carol na kontakin ako ng 2 beses. Isang beses na may voicemail na nagsimula sa pag-iyak at nagtapos sa galit. Sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng isang mutual friend mula sa simbahan na nag-iwan sa akin ng mensahe na nagsasabing gusto lang ni Carol ng closure. Closure? Parang nawalan siya ng sweater, hindi nag-attempt ng funeral ko. Sinabi ni Ate Marisa na huwag akong sumagot. "Ang katahimikan ay isang hangganan," sabi niya, "at ang mga hangganan ang nagpapanatili sa iyong buhay." 2 linggo pagkatapos, bumalik ako sa bahay kasama ang isang deputy para kunin ang natitirang mga gamit ko. Ang pagpasok ay parang pagpasok sa isang exhibit ng museo tungkol sa aking sariling buhay. Ang aking mga bota sa hardwood ay naging masyadong maingay. Ang hangin ay may amoy pa rin ng vanilla candle ni Carol na hinaluan ng mahinang amoy ng sabon. Ang sala ay mukhang pareho. Mga family photo, nakatiklop ang kumot sa sofa, pero ngayon lahat ay mukhang staged, parang set. Hindi naroon si Carol. Inayos ni Ate Marisa iyon, pero nakita ko ang ebidensya niya saan man. Isang dish towel na nakasabit ng maayos, isang tasa sa lababo, ang kanyang sulat sa isang sticky note, tumawag sa tubero. Nagdala ako ng mga kahon palabas habang ang deputy ay nakatayo sa tabi, magalang at naiinip na parang ginawa niya ito ng 100 beses. Nakita ko ang lumang toolbox ng aking ama sa basement, ang nakuha ko nung namatay siya. Ang bigat nito sa aking mga kamay ay nagpalapot sa aking lalamunan. Ang aking ama ay isang tahimik na lalaki, matatag, ang uri na sasabihin sa iyo na ayusin ang maaari mong ayusin at lumayo sa hindi mo kaya. Sa closet ng kwarto, nakita ko ang huling bagay na inaasahan ko. Ang supot ng pritong manok na nakatiklop pa rin sa basura mula noong gabing iyon. Ang mga mantsa ng grasa ay tumigas, ang amoy ay nawala na. Tinitigan ko ito ng mahabang panahon. Ang maliit na hangal na pagtatangka para sa kapayapaan ay naroon na parang isang biro. Nang umalis ako, hindi ako tumingin sa likod. Pinirmahan ko ang mga divorce papers noong sumunod na buwan. Walang sigawan, walang malaking drama sa korte, tanging mga pirma at katahimikan. Sinubukan ni Carol na magdagdag ng tala sa gilid tungkol sa pagkakasundo sa hinaharap. Ginamit ni Ate Marisa ang isang matatag na stroke para tanggalin ito. Ibinigay ni Mang Reynaldo ang truck pabalik sa akin matapos ang proseso ng ebidensya, ngunit hindi ko na ito gusto. Ang pagkakita dito ay nagpalubog sa aking sikmura. Ibenta ko ito sa isang lalaki sa Dayton kapalit ng pera. Mas mura kaysa sa halaga nito dahil hindi ko na ito gusto sa aking driveway kailanman. Gamit ang perang iyon at ang naipon ko, bumili ako ng maliit na kondo malapit sa ilog sa Dayton. Walang fancy. Second floor, tahimik. Walang attached garage. Isang maliit na balkonahe lang na may tanawin ng tubig na gumagalaw kahit na ang lahat ng iba ay tila nakatigil. Sa unang umaga doon, nagkape ako at umupo sa labas na naka-sweatshirt, pinapanood ang ilog na nagdadala ng mga dahon pababa. Ang hangin ay amoy malinis, parang mamasa-masang lupa at malamig na bato.
Akala ko ay mararamdaman ko ang pagbubunyi. Hindi ko naramdaman. Naramdaman kong pagod. Naramdaman kong mas matanda kaysa sa 58. Ngunit naramdaman ko rin ang isa pang bagay. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ligtas. Hindi perpektong ligtas. Walang bagay sa buhay ang ganoon. Ngunit sapat na ligtas para huminga nang hindi nasasabik ang takot. Isang linggo pagkatapos kong lumipat, kumuha ako ng maliit na bahagi ng pera mula sa truck at idinonate ito sa isang lokal na programa na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence at sumusuporta sa mga plano para sa ligtas na pag-alis. Nang lumabas ang resibo, tinitigan ko ito at naramdaman kong nanlalabo ang aking mga mata. Clears throat. Ang hustisya ay hindi panunood ng pagkamatay ng isang tao. Ang hustisya ay panunood ng katotohanan na tumayo kapag hindi mo kaya. Clears throat. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isang huling mensahe mula sa isang numero na hindi ko nakikilala. Ito ay maikli. Sinira mo ang lahat. Walang pangalan, walang lagda, pero alam ko. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Dahil ang tunay na paghihiganti ay hindi isang matalinong pananalita o isang dramatic na suntok. Ito ay ang pagtanggi na laruin ang kanilang laro pa. Umupo ako sa balkonahe, nakikinig sa ilog at nag-isip tungkol sa sandali sa garahe, ang liwanag ng telepono ni Miguel, ang kalmadong kalupitan sa kanyang tinig, ang katahimikan mula sa babaeng pinagkatiwalaan ko. Kung mayroon kang anumang matututunan sa aking kwento, kunin mo ito. Magtiwala ka sa iyong kutob. Hindi sa iyong pagmamataas, hindi sa iyong pag-asa, hindi sa bersyon ng isang tao na gusto mong paniwalaan. Ang iyong kutob. At kung may naririnig ka sa iyong sariling tahanan na nagpapalamig ng iyong balat, huwag mo itong baliwalain. Kumilos ng matalino. Magdokumento. Humingi ng tulong. Sabihin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, hindi ako sumigaw, hindi ako sumuntok. Lumayo ako at hinayaan ang katotohanan na lumaban. Kung ang kwentong ito ay nanatili sa iyo, kung ito ay tumama sa iyong tahanan sa anumang paraan, ibahagi ito sa isang taong maaaring mangailangan itong marinig. At kung gusto mo ng mas maraming totoong kwento tulad nito, mga kwento tungkol sa kaligtasan, katotohanan at hustisya, manatili ka, mag-subscribe at panatilihing bukas ang iyong mga mata doon. Dahil sa ating edad, ang karunungan ay hindi lang ang pag-alam kung ano ang tama. Ito ay ang pag-alam kung kailan may mali.